May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Dear DJ Mina, isang mapagpalang gabi sa iyo at ganun din sa lahat ng nakatutok ngayon sa inyong programa. Hindi ako sanay magsulat, pero may mga kwentong kapag hindi ko nailabas, unti-unti ring bumibigat. Ganon ang pakiramdam ko ngayon. Sobrang laki ng kasalanang bit-bit ko hanggang ngayon. Kaya pasensya na sa mga taong makakarinig ng kwento ko. Kaya naman bago ang lahat, nais ko munang magpakilala. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Myla. 25 years old at taga Cebu. Naparito ako upang ibahagi ang aking kwento. Matagal ko nang tinatago sa boyfriend ko. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Dave. 2 years na kaming magkasama. Mabait siya, maalaga, tsaka sobrang pasensoso. At sa loob ng 2 years, low-key lang kaming pareho. Walang away at walang araw-araw na drama. Ganon ang setup ng relationship namin. Pero mali pala ako, DJ Main. Dahil nagkaroon ng malaking problema. Tungkol ito sa isang tukso na lumapit sa akin para gumawa ng masama. At dito ko naisimulan ang confession ko. Gabi nang nagsimula ang hindi ko sinasadyang kasalanan kay Dave. Birthday kasi ng isa sa mga kaibigan ko. Naimbitahan ako na dumalo sa kanyang munting salo-salo. Gusto ko sanang isama ang boyfriend ko pero busy rin siya sa kanyang trabaho. Kaya naman ako na lang ang pumunta. Masaya ako dahil pinayagan niya ako. Pero malungkot dahil hindi siya ang kasama ko. Kaya naman naghanda na akong umalis para pumunta sa celebration ng kaibigan ko. Doon hinatid ako ni Dave bago siya pumasok sa trabaho. Pagkatapos ay binigyan ko siya ng matamis na halik at sabay nagpaalam na. Nangako pa nga ako sa kanya na i-update ko siya at magpapasundo kapag natapos na. Fast forward, DJ Main. Private resort ang venue ng birthday party. Medyo lasing na rin ako dahil syempre, inuman, kantahan at kwentuhan. Yan ang madalas mong makikita sa handaan. At habang nagsasaya ang bawat isa, naisipan ko na bigyan ng update si Dave. Lumayo muna ako sa pwesto namin para makausap ko siya ng maayos. At para sana sabihing nag-enjoy ako sa birthday party ng kaibigan ko. At doon nag-send na rin ako ng picture. Pabalik na sana ako sa mga kaibigan ko nang biglang may nangyari. Dahil habang lumalalim ang gabi, may isang lalaki ang lumapit sa akin. At doon siya nagsimulang magpakilala. Tawagin na lang natin siyang Sean. Matangkad, moreno. Tapos, inaamin ko na napaka-appeal niya. Ang lakas ng dating niya. Oo, DJ Main, in-entertain ko siya. Kaya ako nalaman ang pangalan niya. Hindi ko naman siya naging close kaagad. Tsaka para sa akin, wala naman sigurong masama kung kakausapin ko lang siya na parang normal na tao. Sa unang pag-uusap namin, okay naman ang lahat. Tinanong niya ako kung anong pinagkakaabalahan ko sa buhay. Kung may boyfriend na ba ako? At doon medyo napaatras ako. Dahil alam ko na ang susunod niyang itatanong. Malakas kasi ang kutob ko sa mga lalaking may pakay. Kaya namang ginawa ko, sinagot ko na lang siya ng, Oo, may boyfriend na ako eh. And 2 years na kami.
Sinadya ko talagang isama ang taon para hindi na siya manggulo pa. Akala ko, once na malaman niya, titigil na siya. Pero mali pala ako, DJ Maine. Pasimple niya akong nilapitan. May dala siyang alak at baso. At doon magkatabi kaming nag-inuman. Hanggang sa maramdaman ko na nakadikit na ang balikat ko sa kanya. Pero binaliwala ko lang iyon. Dahil baka hindi lang sinasadya. Hindi ko alam kung ako lang ba yung malisyoso nung gabing iyon. Pero iba kasi talaga ang mga simpleng paghawak niya. Hanggang may humakod. Kahit ilang beses ko gustong umiwas, hindi ko magawa. Hindi ko talaga maipaliwanag ang dahilan kung bakit may kuryenteng dumadaloy sa bawat hawak niya. Hindi ko alam kung dahil lang ba sa kalasingan o baka gusto ko rin talaga. Ang alam ko lang noong kumapit na ang kamay niya sa bewang ko, hindi na ako pumalag pa. DJ Maine, wala akong kaalam-alam sa nangyari. Hindi ko inakala na susunod ako sa kanya. Hanggang sa napadpad na lang kami sa isang CR sa may tabi ng swimming pool. At doon naramdaman ko na lang na yumakap siya. Sobrang agresibo niya, DJ Maine. Gusto ko man kumawala sa pagkakahawak niya, pero hindi ko na magawa. Dahil hinalikan niya na lang ako ng bigla. Pagkatapos ay bigla siyang tumigil. Akala ko doon na siya matatapos. Ang kaso ay bigla siyang nagsalita. Gusto mo bang gawin na natin, Myla? Promise, quick lang. Wala namang makakaalam. Kaya naman bago pa ako makatanggi, muli niya akong hinalikan at dito niya rin ako pinagsamantalahan ang kahinaan ko. Unti-unti niyang pinagapang ang kamay niya sa aking dibdib. Hinawakan niya ako sa masiselang parte ng katawan ko. Pero kahit na nasasaktan ako sa nangyayari, DJ Maine, hindi kayang magsinungaling ng katawan ko. Inaamin ko na unti-unti ring nagiinit ang pakiramdam ko. Hanggang sa narinig ko ang boses niya. Pwede bang kainin mo sandali ang alaga ko? Para akong alagad sa ginawa niya, DJ Maine. Naging sunod-sunuran sa mga utos niya. At doon, unti-unti kong hinubad ang suot niya. Lumuhod na rin ako sa harapan niya. Hanggang sa pinakain niya sa akin ang kanyang alaga. Halos hindi magkasya sa bibig ko ang sundalo niya. Pero dahil gusto ko nang matapos ang gabing iyon, binilisan ko na ang pagkain sa alaga niya. Myla, ang lambot ng labi mo. Myla, ang sarap pa. Dahil sa sinabi niya, na-turn on ako. Dito bigla akong pinatayo. Para gawin namin, unti-unti niya akong hinubaran. At doon nakita niya na may tumatakas ng tubig sa pagitan ng aking mga binti. At doon nagsalita ulit siya. Mukhang ready ka na, Myla. Ipasok ko na ba? At doon unti-unti niya akong pinatuwad. Naramdaman ko na lang ang pagdampi ng alaga niya. Doon niya ako napaungol, DJ Maine. At doon sinimulan niya ng araruhin ang hiyas ko. Sobrang smooth ng pagkakapasok. Ramdam ko rin na parang hindi kasya ang alaga niya sa hiyas ko. Pero itinuloy niya pa rin ang paglabas-pasok nito. At doon niya muling nakuha ang aking ungol. Ashan! Nasabi ko ang pangalan niya nang hindi sinasadya at doon mas lalo siyang nanggigil.
Naramdaman ko iyon dahil bigla niya akong niyakap patalikod. Maya-maya pa, ay nagsalita siya. Saan ba ang gusto mo? Saan ba gusto mo iputok ko? Hindi ko alam ang sasagot ko, pero alam na alam ng katawan ko ang sagot sa tanong niya. Mas sumisikip ka. Sa loob ko ba ipaputok, ha? Myla, sumagot ka. Malapit na ako. Eto na. At doon mas naramdaman ko ang pagbilis ng pag-araro niya. Naramdaman ko rin na parang tumitindi na ang pagtibok ng alaga niya. Narealize ko na talagang malapit na nga siya. Hindi na ako nakapalagpa. Hindi ko na rin kasi talaga kaya. At talagang uhaw na rin ang katawan ko sa kanya. Kaya ang tanging nasabi ko na lamang ay, Sean, wag sa loob ayoko dyan, please. Please. At doon, pinakawalan niya lahat. Sobrang dami, DJ Maine. Para akong nasaniban. Halos mamilipit kami pareho sa sarap. Hinang-hina ang tuhod ko, kaya napaupo na lang ako sa sahig. Pagkatapos ng mga nangyari sa amin, kanya-kanya kaming sibat sa pinangyarihan. Para kaming kriminal. At doon, sobra akong nandire sa sarili ko. Hindi ko alam kung kaya ko pa bang humarap sa jowa ko. Kung kaya ko pa bang maging malinis sa mata niya. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko. Paano ko kinayang ibigay ng ganong kadali ang katawan ko? Nakipag. One night stand ako sa taong hindi ko kakilala. Gusto kong sisihin ang alak pero hindi ko magawa dahil may parte sa akin na ginusto ko rin ang mga nangyari. Kaya naman narito po ang tanong ko, DJ Maine. Bakit kaya nang dahil sa alak nagawa ko iyon? Gusto kong magtapat sa boyfriend ko pero hindi ko pa kaya. Ayoko kasing mawala siya. Sana po ay hindi niyo ako i-judge kaagad. Hanggang dito na lamang po ang aking confession. Maraming salamat po. From Myla of Cebu. Minsan hindi agad dumarating ang wakas ng isang relasyon sa isang malaking sigawan o hiwalayan. Minsan, dahan-dahan lang, nagsisimula sa isang maling desisyon. Isang gabing inakala mong lilipas lang pero dala-dala mo pala habang buhay.